We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner. Good morning sa iyo, partner. Magsaya tayo dahil ngayon ay Fun Friday! Yes! Ilang oras na lang, uwian na. Weekend Diba? loading to, weekend Oo. loading. Ano meron mamaya, partner? Nako, mamaya partner, meron tayong interview kay Hannah Priscillas at Rain Machenzo. Si Hannah Priscillas yung kumanta ng Maging theme song Sino na Ka Maging Man. Sino Ka Man. Yan, kaibigan natin yan, si Miss Hannah Priscillas. And of course, mamaya, partner, kuha tayo ng update dyan sa Baguio City. Nandun si Claire Lacanilaw para sa North Hobby Expo ng Toycon Philippines. Pang-apat na edisyon na yan. Mamaya. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, ihanda na ang mga charger at mag-igib na ng tubig. Dahil nag-anunsyo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng 12 oras, 12 hours na power interruption sa ilang lugar sa Pangasinan bukas, October 7, araw po yan ng Sabado. Mawawalan ng kuryente bukas alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa mga lugar na sinusuplayan ng Sanpelco, kabilang ang Bugalyon, mga Taram, Orbistondo, Lingayen, Binmalay at San Carlos City. Habang may 15 minutes na power interruption din sa mga sinusuplayan ng DECORP mula 5:45 a.m. hanggang 6 a.m. at susundan sa araw ng Linggo, October 8, 6 a.m. hanggang 6:15 a.m. Bunsod ito ng maintenance work sa Labrador Substation at Labrador San Carlos 69 kV line. Hindi bababa sa 15 residente sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan na biktima ng online hacking. Nakaalerto si Russell Simorio. Hindi bababa sa 15 residente sa barangay Nibaliw, Mangaldan, Pangasinan ang nabiktima ng online hacking. Kabilang na riyan si Gemma. Nagsimula raw ang lahat sa isang link na pinagpasapasahan sa social media. Nang pindutin ang link, ilang minuto lang, hindi na ma-access ng mga biktima ang kanilang social media account. After that, nahack na, wala na. Biglang yung Facebook ko biglang off na. Hindi ko na magamit. Yung account ko na ginamit nila para mag-set ng link ulit sa mga friend ko. Ang malala, ginagamit ng hacker ang social media account ng mga biktima para manghingi ng pera online. Isa rin sa nabiktima ng online hacking, ang anak ni Marjorie. Yung account ng anak ko na-hack, ngayon may humihingi ng load at saka pera. Sabi nila, humihingi sila ng load na 600. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Unit sa Pangasinan, umaabot sa 5 reklamo ng online hacking ang natatanggap nila kada araw. Yun nga lang, hirap daw silang matukoy ang mga hacker. Nagiging domino effect yun, yung mga hack account nang-hack ulit ng ibang account. And sa mga iba naman po, nang i-scam din po yung mga hack account. Paalala ng otoridad, iwasang pindutin ang mga ipinapadalang link hanggat hindi nasisigurong lihitimo ito. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Nagmalasakit pero biniktima na pala ng kawatan. Yan ang nangyari sa construction worker na si Emerito Batallones matapos ipahiram ang kanyang cellphone sa isang lalaki habang nasa trabaho sa Vigan Public Market. Akala raw ni Emerito kilala ng suspect ang kanyang kasama, kaya ipinahiram niya ang kanyang cellphone hanggang sa natangay na pala ito. Makalipas ang ilang araw, nakita nila ang suspect na nagbebenta ng isda kaya agad nilang ipinaaresto sa pulisya. Wala pang pahayag ang suspect na mahaharap sa kaukulang kaso.
Grupo ng Pamalakaya Pilipinas, hustisyang hiling para sa 14 na biktima sa pagsalpok ng commercial vessel sa isang bangka sa Pangasinan. Tinutukan yan ni Claire Lacanilaw. Personal na nakiramay ang grupo ng Pamalakaya o Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas sa 14 na biktima sa pagsalpok ng commercial vessel sa isang bangka sa karagatang bahagi ng Infanta, Pangasinan. Nalulungkot sila sa sinapit ng mga biktima, lalo na sa 3 nasawi sa insidente. Hustisya ang kanilang sigaw upang mapanagot ang sinumang responsable sa aksidente. Hiling nila sa gobyerno ang agarang aksyon upang matulungan ang mga apektadong mangingisda. Malungkot at galit ang nararamdaman namin ngayon dahil meron na naman biktima na mga mangingisda na itinran. Sabi natin itinran to, kaya pinangga sila tapos iniwan ng foreign official na kung saan yung mga mangingisda natin ay nagpapahinga para makapangisda kinabukasan. Patuloy ang investigasyon ng Philippine Coast Guard sa insidente. Antay natin yung ibang bangkero na nandun nung time nung insidente. Sa level po ng Pangasinan ma'am, halos kahapon po natapos yung initial interview nila. Marami pa pong series of investigation to para po mapatibay po natin yung investigation natin. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Natagpuan ang patay na dwarf sperm whale na may habang 6.4 feet at may bigat na 75 kilos sa dagat na bahagi ng Barangay Karuan, Pasukin, Ilocos Norte. Nakitaan na maraming sugat sa katawan ng sperm whale nang makita ng mga mangingisda. Natagpuan ding patay ang isang striped dolphin sa Barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte. May haba itong 1.9 meters at bigat na mahigit 60 kilos. Iniimbestigahan ng otoridad ang sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Pagsagawa ng inspeksyon ng LTFRB sa mga motoristang dumadaan sa National Highway na Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Pinara ang mga sasakyan at hinanapan ng dokumento ang mga driver. Ang ilang bus, nakitaan ng sirang wiper, hindi gumaganang dashcam at sirang brake light. Kinumpiska ang lisensya ng driver at pinagmumulta. Samantala, pinalawak ng LTFRB ang operasyon kontra kolorum, lalo na ngayong bare months na mataas ang volume ng pasahero. Mga kapuso, Typhoon Koinu o dating bagyong Jenny magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng Luzon. Tutukan sa report. Mga kapuso, kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Jenny o may international name na Koinu, nagpapaulan pa rin ito sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado ng trough o extension ng nasabing bagyo ang Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Patuloy pa rin hinahatak ng bagyo ang hanging habagat na siyang nagpapaulan sa iba pang panig ng Luzon. May binabantayan na rin isang low pressure area sa labas ng PAR. Namataan niya ng Pag-asa 1,785 kilometers silangan ng Visayas. Sa wind forecast ng Metro Weather, sa darating na weekend, posibleng pumasok ang nasabing LPA sa PAR. Ating babantayan yan kung may tsansang maging bagyo. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa Batanes, Babuyan Islands at ilang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa Region. Base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang bahagi ng bansa. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga obra mula sa Lava Rock ibinida ng isang artist mula Daraga, Albay. Tunghayan sa report. Sa pagpunta ng mga bisita sa Bicol Region, isa sa kanilang target ay ang makita ang natatanging ganda ng Bulkang Mayon sa probinsya ng Albay. Kaya kasama ng magagandang karanasan at pagbisita nila ay ang pagdadala ng mga souvenir item na magpapaalala sa kanila sa Bulkang Mayon. Kaya naman talagang mabenta ang mga inukit at nililok na miniature version ng Cagsawa Ruins, mga estatwa at iba pang mga gamit o disenyo na gawa mismo mula sa lava rock na ibinuga ng Bulkang Mayon. At ang taong nasa likod ng mga obrang ito ay ang 60 anyos sa si Vicente Ahero ng Barangay Busay sa bayan ng Daraga. Ayon kay Vicente, halos 33 taon niya na itong ginagawa at natutunan niya dahil sa pagkahilig sa pag-ukit. Yung ganito lang yung matitigas. Yan sa Almirez. Yung ihawa naman, gagawa naman ako noon. Yung iniinit lang na bato, yung parang tabla. Hindi raw madali ang bumuo ng obra
dahil kailangan munang pumunta sa mga gali-o-paanan ng bulkan para makahanap ng magagandang lava rocks. Martilyo at concrete nails lamang ang dating ginagamit ni Vicente sa kanyang pag-ukit at nang magkaroon ng sapat na pera, bumili na siya ng grinder. At dahil sa mga magagandang obra ni Vicente, mabilis daw itong maubos sa mga souvenir shop. Tsaka maano yung mga lava rock niya sa mabenta po. Kaso yun na lang po yung stock namin sir. Wala lang iba. Dahil sa panghihinayang na matuldukan na ang ganitong uri ng sining, nais ngayon ni Vicente na maturuan ng mga kabataan para maipasa niya ang ganitong talento sa susunod na henerasyon. Chris Novelo para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, sa puntong ito alamin natin ang mga kaganapan sa 4th North Hobby Expo ng Toycon Philippines 2023 na ginaganap ngayon sa Baguio City. Wala sa Baguio, makibalita tayo live kay Claire Lacanilaw. Claire, good morning! Good morning CJ, good morning mga kapuso. Talagang mabubusog ang inyong mga mata sa dami ng laruan dito sa 4th North Hobby Expo 2023 na ginaganap dito sa Baguio City. Nagtipon-tipon ang mga cosplayers, artists, gamers, art toy designers at enthusiasts para sa 3-day event na ito. Tampok ang libo-libong mga laruan mula sa all shapes and sizes, mula sa pinakamaliit hanggang sa life size na iba't ibang characters. Tampok din dito ang mga manga characters, anime characters, robots, superhero characters at cartoon characters. At this morning makakasama natin ang art toy designer at enthusiast na si Sir Angelo Giboni. Sir, good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning. I'm Angelo Giboni, also known as Mech Designs sa mga fellow artists and collectors. Okay, sir. Sir, kamusta naman po ang experience dito sa Toycon event? It's very exciting. I'm looking forward for a successful event on the 3-day North Harbor Expo. And I would also like to invite everyone to come join us here at Baguio Country Club to visit and see all the toys and exciting items that they're going to display here. Ayan, sir. Sir, kamusta naman po? Ano po yung naihahatid sa inyong gratification bilang collector po ba ng mga laruan? I'm both collector and also a toy designer. So right now I'm having a custom show for my toy design. There are around 30 artists around the nation that is participating. Most of them have customized the figures to express what their style is and their style on the custom show. Also, in terms of setup, napaka-hassle-free. Wala kaming masyadong naging issue during the ingress. And so far, I'm really excited doon sa mga items na ipapakita ng mga exhibitors today and also on the next following 2 days. Okay, sir. Sir, ano po ba yung mga inspirasyon para sa paggawa ng mga likhang laruan? For the inspiration, iba-iba kasi per artist. For me, I'm reaching out on my profession. I used to be an IT engineer and automation engineer. So most of my figures are based on mechas, robots, engineering. So doon ako nagpo-focus. While other artists are honing their favorite pets, experiences, different styles ng painting skills. So depende kung ano yung trip ng artist. Okay, sir. Short na mensahe na lang po sa ating mga aspiring or yung mga participants dito sa 3-day event na to, sir. Lagi ko sinasabi sa mga bagong artist na nakakausap ko is never give up on your dreams. No matter how difficult it is, just push. It can be delayed, that's okay. But never give up because life is too short for you to give up on something that you really want to do or love to do. Sir, maraming salamat. At mga kapuso, nakasama natin si Sir Angelo Giboni, ang art toy designer at enthusiast dito sa 3-day event. Samantala mga kapuso, official media partner din ang GMA Network or GMA Regional TV at Synergy. At meron ding nakaset up na booth para sa mga GMA merchandise. At yan muna ang latest dito sa Baguio City. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito
Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, ngayong umaga, kasama natin ang dalawa sa fresh and talented young artists ng ating bansa at upang kwentuhan tayo ng kanilang journey sa showbiz industry. Here with us this morning, Hannah Priscillas and Rain Machenzo. Good morning, Hannah and Rain. Welcome to Mornings with GMA Regional TV. Unahin ko na si Rain. Paano nga ba nagsimula sa showbiz industry si Rain? Actually, I think pagka kinakwento ko siya, sinisimulan ko siya sa TikTok. Kasi doon ako nahanap, doon ako na-reach out ng Sparkle din. Pero TV in general, nag-start ako as a courtside reporter. So yun yung exposure ko, first exposure ko sa TV industry. Oo. And si Hannah naman ay na-discover sa isang reality show sa GMA. Kwento mo naman sa amin paano yun, Miss Hannah? Way back 2014, Bet ng Bayan, doon po ako nanalo. And doon na nag-start talaga na maabot ko unti-unti ang aking mga pangarap. And you are excellent both sa iyong chosen na aspect. Singing, hosting, acting. Hosting, baka pwede na rin. Singing and acting. Papaturo ako sa kanyang, turuan kita mag-singing. So sa acting naman, paano ang hugot nyo doon? Paano kayo mag-internalize? Since ito ang regular talagang girl! Idol ko to. I think mas maraming emotions kasi pag singer eh. Pero nahihirapan talaga ako, honestly, until now, 2 years in. Kasi hosting, sobrang iba niya sa acting eh. Sanay ako ng hosting na parang, dire-diretso, ganyan. So, spur of the moment. Sa acting kasi minsan kailangan mo talagang aralin kung saan galing yung character mo, kung saan galing yung scenes mo. Okay. This year naman ay parehas kayong bahagi ng TV series ng GMA Network na Maging Sino Ka Man. Si Rain as cast na Maging Sino Ka Man and si Miss Hannah as the singer ng OST ng Maging Sino Ka Man. Si Rain muna, ano ba yung karakter mo dito at anong abangan siguro ng ating mga kapuso? Ako si Tetay, so best friend ni Monique/Dino, and I think si Tetay kasi siya talaga yung, may isa ka talagang kaibigan sa buhay mo na parang nagpapakaate sa'yo kahit hindi mo naman gusto minsan, parang minsan displaced yung advice, ganyan. Pero I think it stems out of concern. So ganun yung character ni Tetay dito, and syempre, talagang you're very supportive friend. I think tayo naman lahat makaka-relate kasi meron din tayong best friend or at least kabarkada na ganon. And si Hannah naman, ang singer ng OST nga ng Maging Sino Ka Man. How does it feel, Hannah, na ikaw ang napiling kumanta dito? Well, palagi kong sinasabi na thankful talaga ako sa mga tao behind every shows na kinakantahan kong theme song. Dahil yung tiwala nila sa akin na ang daming pwedeng kumanta pero ako yung napili nilang pagkatiwalaan. And sobrang saya ko palagi kasi alam mo yung mas nade-develop ko, mas maraming learnings akong natututunan talaga every time nagre-record ako. Kailangan ko mag-isip ng bagong gagawin kasi ayoko naman ng maging stagnant na eto na lang palagi. So, naging creative din ako sa sarili ko. And this time, ako ang kumanta. Sobrang kinilig talaga ako. Second song ko na kinanta kay Miss Sharon Cuneta. Okay. At of course, hindi naman yan abangan ng ating mga kapuso kung hindi mo napanindigan. At napanindigan mo talaga, Hannah. At dahil nandito ka na, of course, hindi namin palalampasin na hindi namin mapakinggan yung OST. Please sing for us, Hannah. Okay. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Wow! Tagos na tagos sa puso. Yes, ako na po magtutuloy. Okay. Pwede. Yes, pero Rain and Hannah, please invite our Kapuso viewers or thank our Kapuso viewers, our Kapuso fans. Saan ba kayo pwedeng abangan? Saan kayo pwedeng i-follow? Hello mga kapuso! Thank you so much sa pagsubaybay sa Maging Sino Ka Man. Thank you sa lahat ng sumuporta sa opening weeks namin. Sana patuloy niyo pong subaybayan ang Maging Sino Ka Man until the very last week. So please tutok lang kayo, napakarami pang
mangyayari. At pwede nyo po yan mapanood after 24 oras, 8 p.m. sa GMA, or pwede rin sa live stream para sa mga hindi kayang umabot sa time slot na yon. And ako po, maabangan nyo ako doon din, syempre sa show namin, but also you can follow me on my social media accounts at Rain Matienzo. Yan mga kapuso, gaya ng sabi ni Rain, sana patuloy nyo pong suportahan ang Maging Sino Ka Man. And also, kung wala kayong magawa, pwede nyo paulit-ulitin yung kanta kong version ko ng Maging Sino Ka Man. And of course, follow me on my social media accounts at Hannah Presillas. And sa December 2 na po, Queendom Live sa Newport Performing Arts Theater. You can get your tickets at gmanetwork.com/synergy and ticketworld.com.ph. Maraming salamat, Rain at Hannah. Ingat kayo palagi. Andrea Torres humanga sa katrabaho si Bea Alonzo sa Love Before Sunrise. Tunghayan sa report ni Gab De Luna. Ibinahagi ni Andrea Torres na talagang na-starstruck siya nang unang beses na maka-eksena si Bea Alonzo sa Love Before Sunrise. Nahirapan daw siyang itago ang magkahalong kaba at excitement sa tuwing magkakasama sila ni Bea sa set. Ayon pa kay Andrea, dati ay inaaral niya pa ang ilan sa mga pelikula ni Bea at pinapangarap na makasama niya ito kung kaya't masaya siya na ngayon ay nakakatrabaho niya si Bea. Ayon pa kay Andrea, marami pa silang mabibigat na eksena ni Bea na dapat abangan sa seryeng Love Before Sunrise. Kasama rin sina Dennis Trillo at Sid Lucero, gabi-gabi 8 p.m. sa GMA Telebabad. Matapos ang mapangahas na pagpasok nila Carding, Dino at Bagli sa isang warehouse, hindi iniwan ni Dino na ginagampanan ni Barbie Fortesa si Carding, na karakter naman ni David Licauco. Hindi may paliwanag ni Dino ang nararamdaman niya kay Carding, pero ayaw niya itong aminin kay Tetay. Sa gitna nito, mas malaking panganib naman ang nag-aabang sa kanilang buhay, lalo't puno na si Boss Frank sa panghihimasok nila sa sindikato. Sundan ang maaksyong eksena sa Maging Sino Ka Man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Idinaan sa Zumba ng mga breast cancer survivor at pasyente kabilang ang ilang taga-suporta ang pagdiriwang ng Breast Cancer Awareness Month sa Cagayan. Bahagi raw ito ng pagpapatibay at pakikiisa sa mga breast cancer patient. Ayon kay Claire Calangan, Pangulo ng Z-Warriors na asosasyon ng mga breast cancer survivor, patient at supporter, kailangang bigyan ng positibong pananaw ang mga babaeng tinawag niyang may K o cancer na di dapat ikahiya o ikatakot. Anya, pag-asa ang pangunahing kalasag ng mga may cancer at isa rin siyang patunay na gumaling mula sa naturang sakit. First commercial moon landing target ng NASA sa USA at jackpot sa state-sponsored lottery sa USA umabot na sa $1.2 billion. Tunghayan sa Globalita. Tuloy ang plano ng United States na magkaroon ng first commercial flight sa buwan. Ito ang target ng SpaceX rocket ng NASA sa pamamagitan ng Nova-C probe na brainchild ng Texas firm Intuitive Machines. Magdadala ito ng supplies at payload services sa mga satellite at space station. Pero kapag naperpekto ang prototype, balak nitong magbukas ng commercial flights kung saan 7 days lang ang biyahe papunta sa buwan. Bago ito, sa 2025, tatangkain ulit ng US Artemis program na makapagpalapag ng astronauts sa buwan. Tila suntok naman sa buwan ang pagkapanalo sa jackpot prize ng pinakamalaking lottery draw sa Amerika. Sa latest draw ng 6-number winning combination, walang sinwerteng nanalo. Sa jackpot prize, naaabot lang naman sa $1.2 billion o tumataginting na 67 billion pesos. Sa estadistika, ang odds na manalo sa draw ay nasa 292.2 million chances.
Kaya talagang suntok sa buwan o napakaswerte mo na lang. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Luck is when an opportunity comes along and you're prepared for it. By Denzel Washington. Ito na nga mga kapuso. Mga kapuso, hindi natin pwedeng makalimutan ang espesyal na raw ito para sa aking araw na ito. Bakit na raw? Espesyal ang araw na ito sa aking partner. Uy. Sa kanyang mahigit 2 dekada bilang mamamahayag, maraming hamon ang hindi niya sinukuan, mapa-field man o sa studio. Isa siya sa pinakamasipag na tao sa newsroom. Talaga? Malapit din sa kanyang puso o malapit din sa kanyang puso ang public service. Kaya partner public service, may pakain mamaya. Pero higit pa sa pagiging co-worker, si CJ o kuya naming lahat, kuya, mula sa pagsusulat ng script hanggang sa may payo ng buhay. Hanggang sa payo ng buhay. Bukod sa dedikasyon sa trabaho, si Kuyang CJ din ay isang mapagmahal na anak, ama at asawa. Mahilig siya sa basketball at game na game din kumanta at mag-sound trip. Kaya partner, ito nang mensahe ko sa'yo. Bawal ang umiyak. Naiyak ka dahil sa throwback pictures. O, diba? Oh my God. Stay happy, stay healthy, magpaka matatag na buhay. May pagsubok na pinagdadaan. Kanina, I'm happy for you, partner. Thank you. Tinatanong ko yung yung banter namin kanina. Oo. Oh, thank you. Happy. Sino nag-edit nun? Happy birthday. Wow. Halika na, Jewel. Si Jewel. Uy, may pa-cake pa kayo Thank you so much. Make a wish, make a wish. World peace. World peace. Sana support pa rin, di ba? Lahat ng bumubuo ng GMA North Central Zone family, of course, my RTV family, GMA Integrated News. I love you. Maraming salamat. May tissue sa likod. May tissue sa likod. Oh, may tissue sa likod. Partner, may tanong. Ako. Anong tanong? At marami ang nagtatanong. Ay nako, ayaw kong sagutin yan. How young are you? Ayan. Okay. Yan ang sagot. Next question. Thank you. Maraming salamat. Hipang ko na to. SPM, salamat. SPM Glam. SSM Carla and lahat-lahat. Direct, thank you. ESP Chris, thank you. Jeric, lahat-lahat tayo. Sir Oli, thank you. Ayan. Mga kapuso, 80 days na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Yan. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.